nagkakalakip-lakip, talagang nagkakaugnay-ugnay. Minsan hindi tayo maintindihan, no? Pero ang aklat pong ito ang nagsasabi na lahat ng yan ay para po sa kabubuti po natin. Ilang beses na po ba nating naranasan sa buhay natin na parang wala ng pag-asa, parang guho na ang lahat. Pero dahil sa pag-ibig ni Kristo na nakapunla sa atin, alam natin na hindi pa huli ang lahat. Alam natin laging may pag-asa. Ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang aklat na ito, ang nagsasabi, laging may pag-asa sa isang mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Okay? So, marami pong mga bagay. Alam nyo, kung i-rewind din yung mga buhay ninyo, no? Especially dati, nung tayo ay bata pa sa pananampalataya, no? Madali tayong ma-shake, madali tayong maratel, hindi, joke. Madali tayong magalaw, madali tayong sumuko, not until this book, okay, ay nakilala natin. Nakilala natin si Jesus, at si Jesus ay hindi mo pwede makilala without this book. This is the only soul tool for us to know Jesus. You cannot know Him through history. Yes, totoo, nabuhay po siya sa mundo. May mga history, may mga proof that He lived. Pero hindi mo pwede makilala siya ng malalim, with a deeper meaning, with those, no? Sa mga movies, no? Dito. Someone asked me, Pastor, ano ba magandang movie about Jesus? Siyempre, sumagot ako, yung paborito kong movie about Jesus. Sabi ko, mas maganda panoorin mo yung The Passion of the Christ because dito na-uplift mabuti o nabigyan diin yung ginawa niya sa cross. Pero bigla akong sumingit. Pero kung gusto mo makilala si Jesus, lalo, kabataan pa sabi ko, sa batang yon, mas maganda magbasa ka ng Bible. Then, binigyan ko siya ng Bible. Magandang balita, Biblia. You know what? Kung tayo ay nagbibigay ng Bible, yung madali lang maunawaan, magandang balita, Biblia. Pero sa ating mga malalim na, kung Tagalog, ang prepare nyo, ito ang Biblia. Tagalog. Kung ito talaga ang prepare ninyo. Okay, mapunta na po tayo sa ating pong topic. Ito pong topic na ito ay talaga po namang lagi nating naririnig. Pero alam ninyo, wag nyo naman sanang sabihin, oh, iyan na naman, oh, ganun na naman. Hindi. Why? Why? Every time na ito'y present, merong mga deeper meaning na mga bagong revelations that the Lord Jesus wants you to know. No? Dahil ako naniniwala po talaga ako, itong talatang ito talaga, isa sa mga talatang hindi ko talaga malilimutan, no, sa buhay ko. Dahil nangyari po sa atin talaga. I cannot detail everything here because personal, very personal, I mean. But tagal ko ng Kristiyano no? Tagal lang nananampalataya. Grabe. The only thing I can say, grabe si Lord. Talagang matapat siya sa kanyang mga pangako. Sobra. Siklig-lig umaapaw ang mga biyaya ng Panginoon sa atin, no? So we just really need to focus on His love for us rather than focus on our love for Him. Kasi papalya po tayo if we focus on our love for Him. We cannot love God perfectly the way He did, sending His own Son to die on the cross for us. That's something very, very hard to do for a father. But the Father gave up His very beloved Son, the Lord Jesus Christ, in order to die for us, to redeem us from our sins, para matanggal ang Adamic nature sa atin. Okay? So, anong talata yung sinasabi ko? Alam ko na yan sabi ng iba. No? Alam mo na. Ang tanong, inaaral mo ba? Alam ko na. Huwag tayong ganon. Sa salita ng Diyos, araw-araw may mga bagong revelations. We really need to be excited daily to read His Word. At doon sa krus ng Kalbaryo, pinatunayan niya yan na matay siya para sa atin. At naniniwala ko lahat ng mga revelation ng pag-ibig ng Diyos nandoon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Habang nakapako doon ang Diyos anak na si Jesus. Kaya ngayon, bawat revelation ng pinag-ugutan nito ay krus ni Kristo. Very crucial, it's very important to read this book on a daily basis.
Ano bang una mong binubuksan sa umaga? Well, I'm not judging. How about, sabi ng iba, cellphone. Ang unang binubuksan niya, cellphone. Kasi cellphone. Oh, cellphone pala. May mga Bible apps ka. Read the Bible. I'm not saying, unahin mo ang Bible. Hindi. Mas maganda, we read out of delight rather than out of obligation. For me, that's more important. For me, that's more exciting. Okay? So, tingnan po natin dito. Ito yung talatang sinasabi ko. Roma 8:28. Okay? Tingnan natin. Itutuloy ko hanggang 32. Okay? At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay, niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. I love this Bible. I love this how it perfectly demonstrate in a very deep language, especially sa atin na mother tongue Tagalog, ang salita ng Diyos. Ang ganda ang Biblia. May nagsabi nga sa akin yung pastor, yung dating pastor namin, pastor ako, yung ang Biblia 1901 ang lalim. Pag binabasa ko, mabagal kong binabasa kasi ninanamnam ko yun ang gusto ni Lord, yan ang gusto ni Jesus. Namnamin mo. Tama ano. Kasi pag binabasa mo, parang oo. Diba? Pero hindi kasi may mga kinikilala ka mga salita. Parang tinitimpla mo sa isip may mga salita. Yan ang gusto ni Lord. Habang, alam nyo, totoo nga po, nagre-reveal si Lord sa akin sa ang Biblia. 1901. Proven. Meron din pong Biblia 2001. Meron po akong gano'n, yung poemen, no? Lumang Bible ko yun. Ngayon, ginagamit ko pa rin. No? May mga punit na, may dinikit ko na lang. Pero alam niyo sa totoo lang iba pa rin ang dating nitong 1901. That's why I encourage all of you to go and look for 1901 Bible. Ang maganda, ang Biblia. Okay? So ito po. Pinapatunayan po ng Bible nito na nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sino ba yung mga nagsisiibig sa Diyos? Well, tayo po mga Kristiyano yun. Pagmamalaki na po natin sabihin, we Christians are the ones who truly love God in this planet. Okay? We Christians alone. Okay? So, tignan natin sa 29. Sapagkat yaong mga nang unapay, sapagkat yaong mga nang unapay kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Tayo po ay itinalaga na pala. Upang siya ang maging panganay sa marami magkakapatid. Magkakapatid pala tayo kay Kristo, pero siya ang panganay natin. Napakaganda, di ba? Si Jesus talagang inilelevel niya yung sarili niya sa atin. Malayo dun sa mga celebrities ngayon na ang yayabang, na parang ayaw makilevel sa tao. Pero ang Panginoon nakikilevel sa atin. Kinikilala niya ang kapatid niya, yung mga tumanggap sa Kanya bilang Lord and Savior. Tingnan natin to. At yaong mga itinalaga niya ay Kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap. Mahalaga yung salitang yan. Inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? I love that. If God is for us, who can be against us? Naisip na po ba ninyo? Kung si Jesus ay para sa akin, sino ang laban sa akin? Wala kang katatakutan, kapatid. Wala talaga. 32. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? May hinihiling ka ba sa Diyos ngayon? Tungkol sa pag-aaral mo, kung ano man hinihiling mo rito, ibibigay lahat yan ng Panginoon sa'yo. Well, ang dahilan ng sukatan, dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So, yan lang po ang ating topic po sa umagang ito. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. At lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin, nagkakaugnay-ugnay ayon sa kanyang banal na kalooban. Kaya perfect will of God talaga kapag ka na kay Christ ka na. Dahil lahat ng mga bagay na mangyayari sa'yo, blessed ka na forever. Okay, God.